May isang tanong na napakasimple na parang inosente, ngunit walang ekonomista sa isang pangunahing network. Walang gobernador ng sentral na bangko sa isang press conference na gawa sa marmol ang sahig. Walang ministro ng pananalapi na nakatayo sa harap ng isang parlamento ang sumagot dito ng malinis. Bawat bansa sa mundo ay may utang. Ang Estados Unidos ay may utang na mahigit 33 trilyong dolyar. Ang utang ng Japan ay lumampas sa laki ng buong ekonomiya nito, ng mahigit doble. France, United Kingdom, Italy, Canada, Brazil, lahat sila ay may mga deficit. Lahat sila ay nanghihiram. Lahat sila ay nagbabayad ng interes sa isang tao. At ang salitang iyon, isang tao, ay kung saan nagsisimula ang kwento. Dahil kung ang bawat bansa sa mundo ay ang nanghihiram, kung gayon sa isang lugar, sa likod ng arkitektura ng mga pamilihan ng bono at mga balanse ng sentral na bangko at tahimik na mga kasunduan sa pananalapi, mayroong isang nagpapautang. Palaging mayroong isang nagpapautang. At ang nagpapautang, sa bawat sibilisasyon na nanghiram sa kasaysayan ay may hawak na kapangyarihan na walang hukbo, walang halalan at walang konstitusyon ang ganap na nakapaloob. Upang maunawaan kung sino ang may hawak ng kapangyarihang iyon ngayon, kailangan mong bumalik. Hindi sa isang aklat-aralin, hindi sa isang lektura sa ekonomiya. Kailangan mong balikan ang isang sandali sa kasaysayan noong itinatayo pa ang modernong mundo ng pananalapi. Noong ang mga patakaran na namamahala sa soberanong utang ay hindi pa mga patakaran, kundi mga desisyon na ginawa ng mga partikular na tao sa mga partikular na silid para sa mga kadahilan ng walang kinalaman sa kabutihang pampubliko at lahat ng may kinalaman sa pinakamatandang dinamiko sa sibilisasyon ng tao. Ang ugnayan sa pagitan ng nangangailangan ng pera at ng mayroon nito. Taong 1,803 nagliliyab ang Europa. Si Napoleon Bonaparte, unang konsul ng Republikang Pranses at malapit ng maging emperador nito, ay naghahanda na muling ayusin ang kontinente sa pamamagitan ng puwersa. Ang Britanya, ang kanyang pinakamalaking karibal, ay nagpapakilos sa hukbong dagat at kaba ng bayan nito. Ang Imperyong Austrian, ang Estadong Prussian, ang Tsar ng Russia, lahat sila ay kinakalkula ang gastos ng paparating na digmaan at lahat sila ay dumarating sa parehong nakakatakot na konklusyon. Ang gastos ay higit pa sa kayang bayaran ng sino man sa kanila mula sa kanilang sariling kita lamang. Ang digmaan, gaya ng dati, ay isang problemang pinansyal bago ito maging problemang militar. Ang mga hukbo ay nangangailangan ng sahod. Ang mga kanyon ay nangangailangan ng bakal. Ang mga linya ng supply ay nangangailangan ng butil. At lahat ng iyan ay nangangailangan ng pera, mas maraming pera, at mas mabilis kaysa sa maaaring malikha ng anumang sistema ng buwis noong unang bahagi ng ika-19 na siglo. Sa mundong ito at sa pangangailangang ito, pumasok ang isang pamilya na gumugol ng nakaraang 3 dekada sa pagtatayo ng isang bagay na hindi pa naitayo ng sino man noon. Hindi isang bangko sa tradisyonal na kahulugan, hindi isang bahay kalakalan. Isang bagay na mas tuloy-tuloy, mas hindi nakikita, at sa huli ay mas makapangyarihan kaysa sa alinman. Ang bahay ni Rothschild na sabay-sabay na tumatakbo mula sa Frankfurt, London, Paris, Vienna at Naples ay nagtayo ng unang tunay na international na network ng pananalapi sa kasaysayan ng Europa. At sa isang kontinente na malapit ng mawasak sa loob ng 20 taon ng digmaan, ang network na iyon ay hindi lamang kapaki-pakinabang. Ito ay lubhang kailangan. Ang nagpatangi sa mga Rothschild ay hindi lamang dahil mayroon silang pera, bagamat mayroon sila, sa dami na mas maliit kaysa sa karamihan ng mga monarkiya. Ang nagpatangi sa kanila ay ang pagkakaroon nila ng bilis at diskresyon sa pantay na sukat. Sa isang panahon kung kailan ang isang mensahe mula London patungong Vienna ay tumatagal ng ilang araw sa pamamagitan ng courier, ang pamilyang Rothschild ay nagtayo ng isang pribadong network ng paniktik at komunikasyon, mga rider, ahente, nakakodo na sulat, na mas mabilis na gumagalaw kaysa sa anumang pagpapadala ng gobyerno. Alam nila ang presyo ng butil sa Amsterdam bago pa man malaman ng gobyerno ng Dutch. Alam nila ang resulta ng Waterloo bago pa man malaman ng London Stock Exchange. At ginamit nila ang kaalamang iyon hindi ng walang ingat, kundi ng may pagtitiis ng mga taong nauunawaan na ang tunay na kita ay hindi kailanman nasa isang transaksyon. Ito ay sa pagiging kinakailangan. Si Nathan Mayer Rothschild, na nakadestino sa London,
ay naging arkitekto sa pananalapi ng pagsisikap ng Britanya laban kay Napoleon. Inilipat niya ang ginto sa isang kontinenteng hinarang sa pamamagitan ng mga network ng mga ahente at tagapamagitan na napakasalimuot na hindi lubos na naunawaan ng gobyerno ng Pransya o ng Britanya kung paano ito ginagawa. Nangalap siya ng kapital para sa korona ng Britanya sa mga kondisyong imposible sa pamamagitan ng anumang conventional na channel. Hindi siya isang general, wala siyang hawak na titulo, wala siyang pinamumunuan ng mga tropa. Ngunit kung wala ang infrastrukturang pinansyal na kanyang itinayo at pinapatakbo, ang hukbo ni Wellington sa Iberian Peninsula ay hindi sana matustusan at ang koalisyon na sa wakas ay nagpabagsak kay Napoleon ay maaaring hindi kailanman nagtagpo ng sapat na katagalan upang gawin ito. At dito napupunta ang kwento at kung saan nagsisimula itong magsabi ng isang bagay tungkol sa katangian ng kapangyarihang pinansyal na hindi kailanman talagang nagbago. Dahil hindi pinopondohan ni Nathan Rothschild ang Britanya dahil sa pagkamakabayan. At ang Rothschild Network ay hindi pinopondohan ang mga kaaway ni Napoleon dahil sa ideolohiya. Ang House of Rothschild, sa 5 tanggapan nito sa Europa, ay gumagawa ng isang bagay na halos hindi maintindihan hanggat hindi mo nauunawaan ang lohika ng soberanong pagpapautang sa malawakang saklaw. Sa iba't ibang punto at sa pamamagitan ng iba't ibang instrumento, nagbibigay ito ng mga serbisyong pinansyal sa maraming panig ng iisang tunggalian. Hindi sabay-sabay, hindi palaging direkta, ngunit sa buong arko ng digmaang Napoleoniko na antig ng network ng Rothschild ang pananalapi ng Britanya, ng Pransya, ng Austria, ng Prussia, ang buong pangkat ng tunggalian. Dahil naunawaan ng pamilya ang isang bagay na hindi kailanman nakikita ng mga hari at emperador, na nabulag ng nasyonalismo at ambisyong militar. Hindi ang digmaan ang punto, ang utang ang punto. At ang utang ay tatagal ng ilang dekada kaysa sa digmaan. Nang sa wakas ay tumahimik ang mga baril pagkatapos ng Waterloo noong 1815, muling iginuhit ang mapa ng Europa. Lumawak at lumiit ang mga imperyo. Nanginig ang mga dinastiya. Si Napoleon ay papunta na sa isang bato sa Timog Atlantiko. At ang mga pamahalaan ng Europa, mga nanalo at natalo, ay nalibing sa ilalim ng mga obligasyong pinansyal na kanilang naipon upang labanan ng isa't isa. Ang pambansang utang ng Britanya ay umabot sa mga antas na hindi malalampasan sa loob ng halos 2 siglo. Naubos na ang Austria sa pananalapi. Nanghihiram ang Prussia upang muling itayo. Ang Pransya, na ngayon ay nasa ilalim ng pagpapanumbalik ng Bourbon, ay nangangailangan ng kredito upang gumana bilang isang estado. At ang institusyong nasa pinakamahusay na posisyon upang magbigay ng kreditong iyon, upang muling buuin ang mga obligasyong iyon, upang palutangin ang mga bono na magpapahintulot sa sibilisasyong Europeo na sumulong ng paatras sa 19 na siglo, ay ang parehong pamilya na nagpondo sa digmaan noong una. Hindi ito isang sabwatan, hindi ito nangangailangan ng anumang palihim na pagpupulong o lihim na pakikipagkamay upang ipaliwanag. Ito ay lohikal na bunga lamang ng kung ano ang mangyayari kapag ang pribadong kapasidad sa pananalapi ay lumampas sa pampublikong kapasidad sa pananalapi, kapag ang mga mapagkukunang magagamit sa isang nagpautang ay lumampas sa likididad na magagamit sa mga soberanong estado. Sa kondisyong iyon, ang nagpautang ay hindi nangangailangan ng kapangyarihang pampulitika sa anumang formal na kahulugan. Ang nagpautang ay kailangan lamang na naroroon kapag naubusan ng mga opsyon ang nanghihiram. At sa post-Napoleonic na Europa, ang mga nanghihiram ay palaging nauubusan ng mga opsyon kalaunan. Ang modelo ng Rothschild ay nagtatag ng isang bagay na aalingaw-ngaw sa bawat kasunod na siglo ng pandaigdigang pananalapi. Itinatag nito na ang pinakamatatag na anyo ng kapangyarihan ay hindi ang kapangyarihang makipagdigma. Ito ay ang kapangyarihang pondohan ng isa at hawakan ng utang pagkatapos. Itinatag nito na ang soberanya, ang ideya na ang isang bansa ay namamahala sa sarili nito ayon sa sarili nitong mga interes at desisyon, ay palaging bahagyang teoretikal kapag ang bansang iyon ay umaasa sa panlabas na kredito upang mabuhay. At nagtatag ito ng isang huwaran na magpapakita muli sa buong Imperyong Ottoman, sa buong Latin America, sa mga teritoryong kolonisado ng Africa at Asia,
at kalaunan sa buong pandaigdigang kaayusan pagkatapos ng digmaan sa mga paraang magmumukhang simple ang operasyon ng Rothschild kung ikukumpara. Upang maunawaan kung paano umunlad ang huwara na iyon, kailangan mong maglakbay sa silangan at timog mula sa mga silidlalagyan ng Vienna at London, patungo sa isang imperyo na madalas na inilalarawan bilang ang may sakit ng Europa, ngunit halos hindi kailanman inilarawan ng tumpak para sa kung ano talaga ito sa mga tuntunin sa pananalapi. Ang Imperyong Ottoman, sa kasagsagan nito noong ika-16 na siglo, ay isa sa pinakamalakas na entidad sa politika sa mundo. Kinontrol nito ang silangang Mediterranean, ang mga ruta ng kalakalan sa pagitan ng Europa at Asia, at isang base ng buwis na umaabot mula sa mga pintuan ng Vienna hanggang sa Persian Gulf. Nakaligtas ito ng maraming siglo dahil sa lakas ng pananakop ng militar at kita sa agrikultura at nagawa ito ng halos wala ang aparato ng modernong soberanong utang. Dahil sa halos buong kasaysayan nito, hindi nito kinailangang mangutang sa paraang nagsisimulang mangutang ang mga estadong Europeo. Nagsimula itong magbago noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo at nagbago ito ng may bilis na walang sino man sa loob ng sistemang Ottoman ang handa. Ang digmaang Crimea noong 1850 kung saan nakipaglaban ang mga Ottoman kasama ang Britain at France laban sa Russia, ang sandaling tinawid ng imperyo ang isang hangganan kung saan hindi na ito nakabalik. Ang digmaan ay maggastos sa mga paraang labis na nalampasan ang tradisyonal na sistema ng kita ng imperyo. Kaya sa unang pagkakataon sa kasaysayan nito, ang pamahalaang Ottoman ay pumunta sa mga pamilihan ng kapital ng Europa at nangutang. Ang unang pautang ay nagmula sa mga bangko ng Britanya at Pransya noong 1854. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. At sa sumunod na 2 dekada, ang pamahalaang Ottoman ay paulit-ulit na nangutang at sa mga hindi kanais-nais na kondisyon at ginamit ang napakaraming hiniram na kapital hindi para sa produktibong pamumuhunan kundi para sa gastusing militar at pagtupad sa mga nakaraang pautang. Kaya pagsapit ng 1875 ay gumagastos na ito ng mahigit kalahati ng buong budget ng estado nito sa pagbabayad ng utang lamang. Noong 1875, ginawa ng pamahalaang Ottoman ang palaging ginagawa ng mga nanghihiram na labis ang leverage sa buong kasaysayan. Hindi ito nakabayad. Inanunsyo nito na hindi na nito matutugunan ang mga obligasyon nito sa mga nagpapautang sa Europa. At ang tugon mula sa mga nagpautang na yon ay hindi pagpapatawad, hindi muling negosasyon sa anumang makabuluhang kahulugan at tiyak na hindi pasensya. Ang tugon ay ang paglikha noong 1881 ng isang institusyon na tinatawag na Ottoman Public Debt Administration. Isang katawan na may kawani at kontrolado ng mga kinatawan ng mga bansang nagpapautang sa Europa, na binigyan ng direktang autoridad sa pangongolekta ng mga kita sa buwis ng Ottoman, at binigyan ng kapangyarihang ilipat ang mga kitang iyon patungo sa pagbabayad ng utang bago pa man ito gastusin ng pamahalaang Ottoman sa anumang bagay. Basahin iyan ng dahan-dahan dahil mahalaga ito. Ang Imperyong Ottoman, isang soberanong estado na may 6 na siglong kasaysayan, isang hukbo ng daan-daang libo, isang teritoryo na sumasaklaw sa 3 kontinente, ay isinuko ang kontrol sa sarili nitong pangongolekta ng buwis sa isang dayuhang administrasyong pinansyal dahil hindi nito mabayaran ang mga utang nito. Hindi sumalakay ang mga nagpautang, hindi sila nagpaputok. Nagpautang lamang sila ng pera sa mga kondisyong hindi kayang suportahan ng imperyo. Naghintay sa hindi maiiwasan at pagkatapos ay institusyonalisa ang kanilang kontrol sa wika ng administrasyong pinansyal sa halip na pananakop ng militar. Ito ay kolonyalismo na isinagawa sa pamamagitan ng isang balance sheet. At ito ay lubos na epektibo. Ang kaso ng Ottoman ay hindi isang nakahiwalay na talababa sa kasaysayan. Ito ay isang template. Sa parehong mga dekada, ang Ehipto ay nangutang ng malaki mula sa mga bangko sa Europa upang punduhan ang pagtatayo ng Suez Canal at ang modernisasyon ng infrastruktura ng agrikultura nito. Nang hindi mabayaran ng Ehipto ang utang nito noong unang bahagi ng 1880, ginamit ng Britanya ang krisis sa pananalapi bilang katwiran para sa isang interbensyong militar na nagresulta sa isang pananakop ng Britanya na tumagal ng 70 taon.
Sa Tunisia, ginamit ng mga nagpautang sa Pransya ang isang default sa utang bilang dahilan para sa pagtatatag ng isang protektorado ng Pransya. Sa Latin America, ginamit ng mga interes sa pananalapi ng Britanya at kalaunan ng Amerika ang impluensya ng soberanong utang upang hubugin ang mga patakaran sa ekonomiya, ang mga kaayusan sa kalakalan, at sa ilang mga kaso ang mga pamahalaan ng mga bansang sa tawag ay independyente ngunit bihag sa pananalapi. Ang pattern ay sapat na pare-pareho sa mga kontinente at siglo na nagsisimula itong maging hindi gaanong nagkataon at mas parang isang pamamaraan. Magbigay ng kredito sa isang soberanong nanghihiram, mas mainam kung sa panahon ng matinding stress, isang digmaan, isang proyekto ng modernisasyon, isang krisis sa pananalapi. Hayaang lumaki ang utang sa mga kondisyong unti-unting nagiging hindi na mapananatili. Hintayin ang default. Pagkatapos ay gamitin ang default bilang mekanismo kung saan nakukuha ng nagpautang ang kontrol, hindi ng teritoryo sa lumang kahulugan ng imperyo, kundi ng mga daloy ng kita, mga kaayusan sa kalakalan, patakaran sa pananalapi at pamamahala sa ekonomiya. Nanatili ang bandila. Muling pinag-uusapan ang soberanya. Ngayon, isaalang-alang kung ano ang nangyari pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil ang kaayusang pinansyal pagkatapos ng digmaan ay hindi dinisenyo ng random. Ito ay dinisenyo. Noong Hulyo ng 1944, habang ang digmaan sa Europa ay patuloy pa ring patungo sa pagtatapos nito, ang mga kinatawan ng 44 na bansang alyado ay nagtipon sa isang resort hotel sa Bretton Woods, New Hampshire, upang buuin ang arkitekturang pinansyal ng mundo na lalabas mula sa pagkawasak. Ang mga desisyong ginawa sa hotel na iyon sa loob ng 3 linggo ay huhubog sa paggalaw ng pera sa mga kondisyon ng soberanong pangungutang at sa katangian ng kapangyarihang pinansyal para sa natitirang bahagi ng ika-20 siglo at sa mga susunod pang taon. Ang sistemang Bretton Woods ay lumikha ng 2 institusyon na umiiral pa rin ngayon, ang International Monetary Fund at ang World Bank. At itinatag nito ang dolyar ng US bilang reserbang pera ng mundo, na unang nakaangkla sa ginto at pagkatapos ng 1971 ay wala ng iba kundi ang kredibilidad ng Estado ng Amerika at ang kapasidad ng produksyon ng ekonomiya ng Amerika. Ang nilikha rin nito na hindi gaanong nakikita ay isang bagong arkitektura para sa pamamahala ng mga krisis sa utang ng soberanya. Isa na naglagay ng napakalaking kapangyarihan sa mga kamay ng mga institusyon na kumokontrol sa pag-access sa internasyonal na kredito. Ang IMF, sa formal na mandato nito, ay umiiral upang magbigay ng emergency liquidity sa mga bansang nakakaranas ng krisis sa balanse ng mga pagbabayad. Sa pagsasagawa, ang ginagawa ng IMF ay gumaganap bilang tagapagpautang ng huling paraan para sa mga pamahalaan na naubos na ang lahat ng iba pang option. At kapag naubos na ng isang pamahalaan ang lahat ng iba pang option at kailangan ang pera ng IMF, hindi nito matatanggap ang perang iyon ng walang mga kondisyon. Ang mga kondisyong iyon, mga programa sa pagsasaayos ng estruktura, ang tawag sa mga ito mula noong dekada 1980 at 80 pataas, ay karaniwang nangangailangan sa nanghihiram na pamahalaan na bawasan ang pampublikong paggastos, gawing pribado ang mga negosyong pag-aari ng Estado, gawing liberal ang kalakalan, bawasan ang mga subsidyo, at muling buuin ang ekonomiya nito ayon sa isang hanay ng mga reseta na isinulat sa Washington. Ang mga pamahalaan ng Ghana, Argentina, Mexico, Indonesia, Greece at 12 iba pa ay nag-apply para sa tulong ng IMF sa iba't ibang punto sa huling bahagi ng ika-20 at unang bahagi ng ika-21 siglo. Bawat isa sa kanila, sa pagtanggap ng pera, ay tinanggap ang mga kondisyong pumigil sa kanilang soberanya sa ekonomiya sa mga paraang hindi binoto at hindi madaling mabaligtad ng kanilang sariling mga parlamento at mga botante. Hindi ito isang akusasyon. Ang IMF ay hindi isang kontrabida sa anumang simpleng kahulugan. Ang pagpapautang ay nangangailangan ng mga termino, at ang mga termino ay nangangailangan ng pananagutan, at ang mga pamahalaang nangutang ng higit sa kanilang kakayahang magbayad ay hindi laging mapagkakatiwalaan na gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos ng walang panlabas na disiplina. Ngunit ang mas malalim na tanong,
Ang tanong na itinuturo ng kwento ni Rothschild at ng kwento ni Ottoman at ng kwento ni Egypt ay tungkol sa katangian ng ugnayan ng kapangyarihan na naka-encode sa soberanong utang mismo. Kapag ang nagpautang ay maaring magtakda ng mga kondisyon kung saan dapat gumana ang nanghihiram, ang kapangyarihan ng nagpautang ay lumalampas sa anumang kapangyarihang formal na ipinagkaloob ng kasunduan o konstitusyon. Gumagana ito sa rehistro ng pangangailangan. Hindi mo kailangang sumang-ayon sa mga termino ng nagpautang. Kailangan mo lang kailanganin ang pera. At sino sa modernong mundo ang mga nagpautang? Ang sagot ay mas ipinamamahagi kaysa noong ika-19 na siglo, ngunit hindi gaanong puro sa pangwakas na epekto nito. Ang pinakamalaking may hawak ng utang ng US Treasury, ang instrumento kung saan nanghihiram ang gobyerno ng Amerika, ay kinabibilangan ng Japan, China, United Kingdom, at iba't ibang sovereign wealth funds na tumatakbo para sa mga estadong gumagawa ng langis. Ang mga bond market ng mauunlad na mundo ay sinasagot ng kombinasyon ng mga institutional investor, mga pension fund, mga kumpanya ng insurance, mga asset management firm, na ang pinagsamang mga asset na pinamamahalaan ay umaabot sa daan-daang trilyong dolyar. Ang mga kumpanya tulad ng BlackRock, Vanguard at State Street ay sama-samang namamahala ng mas maraming kapital kaysa sa GDP ng karamihan sa mga bansa sa mundo. Hindi sila mga gobyerno. Wala silang hawak na halal na mandato. Sumasagot sila sa kanilang mga shareholder at kanilang mga kliyente. At ang sovereign debt ng halos bawat gobyerno sa mundo ay dumadaan sa kanilang mga sistema. Kapag ang isang gobyerno ay kailangang mangutang at lahat sila ay nanghihiram ng tuloy-tuloy, naglalabas ito ng mga bond na mga pangakong babayaran ang hiniram na pera na may interes. Ang mga bond na iyon ay binibili ng merkado. Ang merkado ang nagtatakda ng presyo. Ang presyo ang nagtatakda ng interest rate na dapat bayaran ng gobyerno. At kung magdesisyon ng merkado sa anumang kadahilanan na ang utang ng isang gobyerno ay nagiging masyadong mapanganib, bababa ang presyo, tataas ang interest rate, at mas malaki ang babayaran ng gobyerno para mangutang, na karaniwang nagpapalala sa posisyon nito sa pananalapi, na nagpapakaba sa merkado na lalong nagpapababa sa presyo. Ito ang feedback loop na sumira sa ekonomiya ng Greece noong 2010 at 2011 na nagpilit sa Italy na magtatag ng isang teknokratikong gobyerno na katanggap-tanggap sa mga pamilihan ng bono sa Europa sa parehong panahon, na tahimik na nagdisiplina sa mga pagpili sa pananalapi ng mga gobyerno sa buong mauunlad na mundo sa loob ng mga dekada. Walang bond trader ang naglabas ng utos. Walang nagpautang ang nagpadala ng ultimatum. Automatiko ang mekanismo, naka-embed sa arkitektura ng sistema mismo. Ang mga gobyernong hindi nakalulugod sa pamilihan ng bono, sa pamamagitan ng labis na paggastos, sa pamamagitan ng eksperimento sa pananalapi, sa pamamagitan ng mga patakaran na nakikita ng mga nagpautang na nakakapagpabagabag, ay nahaharap sa tumataas na mga gastos sa pangungutang na nagsisilbing beto sa mga patakarang iyon. Natuklasan ito ng gobyerno ng Britanya nang may partikular na karahasan noong Setyembre ng 2022 nang ang isang badyet na nagpanukala ng mga hindi pinunduhan na pagbawas sa buwis ay nagdulot ng matinding pagbagsak sa mga gilt market. Kaya't kinailangang makialam ang Bank of England upang maiwasan ang pagkabigo ng mga pondo ng pensyon. Ang gobyerno na bumuo ng budget ay nagbitiw sa loob ng ilang linggo. Nagsalita na ang merkado ng bono at hindi na ito nangailangan ng boto. May isang parirala na pumasok sa pamamahayag sa pananalapi noong unang bahagi ng 1900, naraan at 70, na nilikha ng isang political strategist na nagtatrabaho para sa kampanya ni Clinton, na naobserbahan na ang merkado ng bono ay naging napakalakas na sa anumang paligsahan sa politika sa hinaharap. Gugustuhin niyang muling magkatawang tao bilang merkado ng bono, dahil kung gayon ay maaari mong takutin ang lahat. Ang parirala ay naging tanyag dahil nakuha nito ang isang bagay na tinatanggihan ng karamihan sa mga diskursong pampulitika na sabihin ng malinaw. Ang pinakamahalagang hadlang sa kung ano talaga ang magagawa ng anumang halal na gobyerno ay hindi ang partido ng oposisyon, hindi ang mga korte, hindi ang opinyon ng publiko. Ito ay ang kahandaan ng mga nagpapautang na magpatuloy sa pagpapautang sa abot kayang mga rate. Kaya't babalik tayo sa tanong na nagbukas ng kwentong ito.
Ang tanong na tila walang muwang hanggang sa masimulan mong subaybayan. Ang sagot nito sa 8 siglo ng utang ng soberanya at bunga ng sibilisasyon. Kung ang bawat bansa ay may utang, sino ang nagpapautang? Ang sagot ay hindi isang pamilya, hindi isang institusyon, at hindi isang bansa. Ang sagot ay isang sistema, isang hanay ng mga kaayusan, insentibo, at instrumento na umunlad sa loob ng maraming siglo mula sa mga pribadong network ng pagbabangko ng medieval na Italia sa pamamagitan ng mga pamilihan ng bono ng Amsterdam at London, sa pamamagitan ng mga institusyon ng Bretton Woods at ang Order ng Dolyar pagkatapos ng digmaan, patungo sa malawak at halos hindi nakikitang arkitektura ng pandaigdigang kapital na ngayon ay namamagitan sa bawat pamahalaan sa mundo at sa perang kailangan nito upang gumana. Ang nagpautang ay hindi isang tao. Ang nagpautang ay isang istruktura. At ang istruktura ay hindi kailangang maging konspiratoryo upang maging makapangyarihan. Kailangan lamang itong maging kinakailangan. Ang ipinahihiwatig ng kasaysayan sa bawat pag-ulit ng kwentong ito ay ang istruktura ay pinakamapanganib hindi kapag ito ay malinaw na mandaragit kundi kapag ito ay tunay na kapakipakinabang. Ang mga Rothschild ay hindi lamang kumuha ng kayamanan mula sa mga pamahalaang kanilang pinunduhan. Pinatatag din nila ang post-Napoleonic na Europa, pinadali ang pagkalat ng mga riles sa isang kontinente, at nagbigay ng likididad sa mga pamahalaan na haharap sa krisis sa pananalapi kung wala sila. Napigilan ng IMF ang mga hindi maayos na default na maaaring magdulot ng sakuna ng humanitarian sa mga bansang ang mga pamahalaan ay gumawa ng mga tunay na pabaya na desisyon. Ang merkado ng bono ay nagpapataw ng disiplina sa mga pamahalaan na kung hindi man ay gumagastos ng higit pa sa kanilang makakaya. Ang nagpautang sa bawat panahon ay nag-alok ng isang bagay na totoo. At sa pag-aalok ng isang bagay na totoo ay ginawa ang relasyon ng pagiging umaasa na mas mahirap takasan. Ang mga sibilisasyon na pinakamatagumpay na naglayag sa relasyong ito ay hindi ang mga tumangging mangutang. Halos walang modernong estado ang nagpatakbo ng walang utang na soberano sa loob ng anumang pangmatagalang panahon. Ang mga pinakamatagumpay na naglayag dito ay ang mga nangutang ng may kalinawan tungkol sa kanilang ginagawa, na naunawaan ang utang hindi bilang libreng pera kundi bilang isang pag-aangkin sa soberanya sa hinaharap, na nagpapanatili ng sapat na produktibong kapasidad at lakas ng institusyon upang matugunan ang kanilang mga obligasyon nang hindi isinusuko ang kanilang kakayahang pamahalaan ang kanilang sarili. At ang mga bumagsak sa ilalim nito ay ang mga nangutang ng mas mabilis kaysa sa kanilang makakaya, na gumamit ng utang upang palitan ang pamamahala sa halip na paganahin ito, at nagising isang araw upang matuklasan na ang mga tuntunin ng kanilang kaligtasan sa pananalapi ay isinulat ng ibang tao. Ang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo, sa ngayon, ay nanghihiram sa isang bilis at sukat na walang tunay na makasaysayang nauna sa labas ng panahon ng digmaan. Ang Estados Unidos ay nagdaragdag ng higit sa $1 trilyong sa pambansang utang nito bawat ilang buwan. Na-monetize ng Japan ang utang nito sa antas na epektibong pinag-isa ang sentral na bangko nito at ang kaba ng bayan nito. Ang European Union ay naglalayag sa dinamika ng sovereign debt na halos sumira na sa euro noon at nananatiling hindi pa nalulutas sa ilalim ng tila katatagan. At ang pandaigdigang pamilihan ng bono, ang nagpautang na nasa likod ng lahat ng ito, ay nanonood, gaya ng dati, nang may pasensya ng isang institusyon na hindi kailangang magmadali. Dahil ang utang ay hindi napupunta kahit saan. Lumalala ito. At ang sandali ng pagtutuos kapag dumating ito ay hindi kailanman nakakagulat sa nagpautang. Isa lamang itong sorpresa sa nanghihiram. Naranasan na ng kasaysayan ang eksperimentong ito. Maraming beses. Sa Roma at sa Constantinople, sa Madrid at sa Istanbul, sa Buenos Aires at sa Athens. Nagbabago ang mga pangalan, nagbabago ang mga pera. Ang mga institusyong pinagdadaanan ng daloy ng kredito ay nagbabago sa bawat siglo. Ngunit ang pangunahing geometriya ng relasyon, ang pasensya ng nagpautang laban sa pangangailangan ng nanghihiram, ang mabagal na akumulasyon ng obligasyon laban sa limitadong kapasidad ng anumang sibilisasyon na pagsilbihan ito, ang geometriyang iyon ay hindi kailanman nagbago. Mas matanda ito kaysa sa kapitalismo. Mas matanda ito kaysa sa demokrasya.
Maharing mas matanda ito kaysa sa estado mismo. Ang tanong ay hindi kung ang sistemang iyong ginagalawan ay dinisenyo bago ka pa man ipanganak. Ito ay dinisenyo. Ang tanong ay kung ang sibilisasyong iyong ginagalawan ay may natutunan ba mula sa mga nauna rito. Sa kasamaang palad, ipinahihiwatig ng kasaysayan na ang sagot sa tanong na iyan ay halos palaging pareho. At umaasa rito ang nagpautang.